Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 30, 2025, Sabado ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 4, verses 9 to 11. Mga kapatid, hindi na kailangan paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-ibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapin ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Isang linggo na naman ang lumipas. Tayo po ay patuloy na magnilay sa napakaraming pangyayari sa ating pong lipunan. Maganda po itong paalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica na manatili na mamuhay sa pag-ibig. Alam naman natin na ang Diyos ay pag-ibig, kaya kung tayo ay nananatili sa Diyos, tayo ay magkakaroon din ng pag-ibig sa ating kapwa. Pero maganda po itong mapagnilayan natin kung mahalaga po kasi sa ating paglilingkod na nagtataglay tayo ng pagmamahal sa ating kapwa. Pero unang-una siyempre yung pagmamahal sa Diyos. Dahil nga hindi naman lahat ng nagsasabing iniibig niya ang kapwa ay iniibig ang Diyos. Pero ay yung nakakatiyak tayo na kapag iniibig natin ng Diyos, napakadali para ibigin natin ang ating kapwa. Na maganda po na mapagnilayan ngayong araw na ito, yung Sabado, yung mga nangyayaring nakawan, korupsyon sa mga project, lalo na sa ating gobyerno dito sa bansa. Sayang kasi diba, kung tutusin, mayaman ng bansa natin, marami tayong resources, marami nga tayong pera Kaya pag naririnig natin yung mga ninanakaw, hindi lang 1,000, kundi umaabot na sa milyon o bilyon ang ninanakaw o kinukupit o kinukuha para lamang sa... Hindi ko alam kung aanhin mo ba yung ganun karaming pera. Kung meron ka na, dati kasi gusto natin milyon lang Pero ngayon nagle-level up. Gusto natin bilyon ang hawak natin. So may pera naman talaga ang bayan. Pero yun nga po, dahil mas iniibig ng tao ang pera kesa sa kapwa, kung kaya nakukuha natin gumawa ng masama, lumabag sa kautusan ng Diyos, yung huwag kang magnanakaw, dito na uuwi. Kaya maganda po, bakit nangyayari ang mga nakawang ito, ang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan? Dahil marami sa mga politiko, dami tayong lahat, hindi man politiko, pero marami sa atin kasi talagang mas nagmamahal sa pera kesa sa tao. Ginagamit natin ang tao para magkapera at hindi natin ginagamit yung pera para mas mapadali at makatulong tayo sa tao. Ganun ang nagiging kalakaran. Talagang in reality, napakalakas ng tukso na kumuha at manguha pa ng marami. Yung bang hindi tayo nakokontento kung tutuusin, talagang napakayaman na. Kaya isa ito sa kailangan nating paglabanan at ang makakatulong sa atin ay yung mas piliin natin yung
maglingkod ng may pagmamahal. Yan yung importante. Yung maglingkod ng may puso. Yung hindi naghahangad sa bawat kilos, kailangan meron kang kita. Sa bawat kilos, kailangan meron kang makukuha na pera o bayad. Hindi yung ating paglilingkod na inaasahan sa atin ay yung maglilingkod tayo dahil sa pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.